Tumigil si Yoon Yun-song at dinukot si Hae-in matapos na maging sanhi ng aksidente ni Hyun-woo. Habang lumalaban pa si Hyun-woo ng kanyang buhay sa ospital, nakulong ni Yun-song si Hae-in sa isang silid. Naalala nila ang kanilang proposal sa aquarium, kasunod nito ay bumangon si Hae-in. Sinubukan niyang tumakas. Samantala, binisita siya ng mga magulang ni Hyun-woo sa ospital at nakita siyang nawawala. Umalis siya para hanapin si Hae-in at iligtas siya. Napagtanto ni Hae-in ang pagkahumaling sa kanya ni Yun-song at nagsinungaling tungkol sa pagbisita kay Hyun-woo upang kumpirmahin na ang huli ay peke ang kanyang sulat kamay. Humingi siya ng tawad kay Yun-song upang pansamantalang pakalmayin. Samantala, inihayag ni Yun-song na sasakay sila ng helicopter sa madaling araw at magpapakasal bago bumalik upang pamahalaan ang Queen's Group. Kinumpirma ni Hyun-woo sa kanyang abogadong kaibigan na si Kim Yang-gi upang kumpirmahin kung buhay si Hae-in. Ayon sa plano ni Hyun-woo, ipinaalam ni Grace kay Mo Seol-hee ang tungkol sa pagkawala ni Hae-in. Ginawa ni Grace na parang pipigilan ni Yun-song ang mga plano ni Seol-hee na pumalit bilang Queen's Group Chairman. Napagtanto ni Seol-hee na kinuha ng kanyang anak ang pera ni Hong Mande at na-convert ito sa US dollars. Samantala, dumating sina Hyun-woo at Yang-gi sa pangunahing bahay upang iligtas si Hae-in. Hiniling ni Hyun-woo kay Hae-in na tumawag ng pulis habang pinupuntahan niya si Hae-in. Bago makilala si Hae-in, nakipagkita si Hyun-woo sa kasambahay, nagbigay sa kanya ng sikretong susi sa likod ng bahay. Sa bahay, narinig ni Hae-in ang pag-uusap ni Yun-song at Seol-hee tungkol sa kung paano, inayos noon ang huli ang aksidente sa beach nang ang isang batang Hae-in ay nawala ang kanyang nakatatandang kapatid na lalaki, si Soo-won. Sa kalaunan, nahawakan ni Hyun-woo si Hae-in, at nakatakas ang dalawa. Gayunpaman, nahuli sila ni Yun-song at hiniling kay Hae-in na sumama sa kanya. Samantala, dumating din ang mga pulis sa lugar. Binatukan ni Yun-song si Hae-in. Gayunpaman, sinugod ni Hyun-woo, binaril upang protektahan siya. Nang maglaon, pinaputukan ng pulis si Yun-song, na ikinamatay nito. Si Hyun-woo ay na-admit sa ospital. Muli siyang humingi ng tawad sa pananakit nito sa kanya. Samantala, nakita ni Seol-hee ang nakatagong pera mula sa pondo. Aalis na sana siya nang ipaalam sa kanya ng pulis ang pagkamatay ng kanyang anak na si Yun-song. Sa bahay, ang mga magulang ni Hae-in, sina Kim Si-hwa at Hong Bom-jun ay tumingin sa kanilang mga larawan sa bakasyon sa beach nang mapagtanto ng una na iniligtas ni Hyun-woo si Hae-in sa aksidente. Matapos marinig ang balita tungkol kay Hyun-woo, dumating sa ospital ang mga pamilyang Hong at Baek. Matapos makilala ang kanyang mga biyenan, sinabi ni Si-hwa sa ina ni Hyun-woo, si John Beong-e, ang tungkol sa magkakaugnay na kapalaran ng kanilang mga anak at humingi ng paumanhin sa pagiging masama kay Hyun-woo noong siya ang nagligtas kay Hae-in. Sa kalaunan, nang magising si Hyun-woo mula sa kanyang matagumpay na operasyon. Natuwa ang mga pamilya nang yakapin siya ni Hae-in. Tinanong ni Hae-in si Kim Yang-gi kung bakit gustong hiwalayan siya ni Hyun-woo. Hiniling sa kanya ng abogado na mag-focus sa kanilang love story at huwag mag-alala sa nakaraan. Ibinahagi ni Hae-in ang ilang di malilimutang sandali kasama si Hyun-woo. Ang tatlong anak ni Mande, sina Hong Bom-sok, Bom-ja, at Bom-jun, ay muling nagkita upang magaganti laban kay Mo Seol-hee. Samantala, nagpa siya ang huli na bumili ng mas maraming shares gamit ang secret fund. Gamit ang impormasyong ito, tinulungan ni Hyun-woo ang pamilya na maunawaan ang paggamit ng ilegal na sekretong pondo, nangangakong magsampa ng demanda. Samantala, nagpa siya si Chon Da-hae na maging malinis tungkol sa kanyang mga aksyon, pinayuhan si Grace na gawin din ito. Nagpa siya siyang mamuhay ng tapat at ipinagtapat ito kay Soo-chol. Sa pagdinig ng korte para sa paggamit ni Seol-hee ng lihim na pondo, nagbigay si Hyun-woo ng katibayan ng kanyang pagkumbinsi sa mga tao na bumili ng may problemang lupain at ginagawa itong parang ang mga nagsasakdal ay tumiklop para sa pamumuhunan sa lupa. Nang sinubukan ng abogado ni Seol-hee na isisi ito kay Yun-song, tumayo si Da-hae, at ipinagtapat ang kanyang mga maling gawain. Inihayag ni Da-hae kung paano siya pinayuhan ni Seol-hee na itago ang kanyang pagkakakilanlan at pakasalan si Soo-chol. Ipinahayag pa ni Da-hae kung paano niya pinakilala si Soo-chol kay Yun-song para strike ang land and resort deal. Gayunpaman, nang hindi yun sapat, naglabas si Hyun-woo ng mahahalagang ebidensya. Pinapalitan niya si Grace ng mga tab na naglalaman ng ebidensya ng pagdodroga ni Seol-hee kay Mande.
Pagkatapos ay inaresto siya ng pulisya para sa tangkang pagpatay. Ang pamilyang Hong ay naibalik sa Queen's Group na may mga karangalan. Ilang masasayang sandali ang sumunod sa kanila, kasama na si Su Chol na gumugol ng oras kasama ang kanyang ampon na si GNU habang hinihintay nilang simulan ni Dahay, Bom Ja, at Yang Song ang kanilang pag-iibigan at muling nagkita si Baek Mi-son ng kanyang asawa. Samantala, ipinagpatuloy ni Hein ang kanyang mga pangarap na gawing mas customer-friendly ang Queen's Department Store. Ipinaalam sa kanya ni Secretary na ang tungkol kay Hyun-woo na nagbubok ng restaurant kung saan iminungkahi sa mga tao. Gayunpaman, isa itong party sa opisina, dinudurog ang mga inaasahan ni Hein. Pagka-uwi, inalala ni Hein ang mga alaala noong nawala ng anak ang mag-asawa. Habang namasyal ang dalawa kinabukasan, nangako silang mananatiling magkasama magpakailanman, anuman ang mga isyu. Napagdesisyonan din nilang magka-baby. Kalaunan ay nag-propose si Hyun-woo sa kanya, at pagkatapos ng ilang pagbibiro, tinanggap ito ni Hein. Sa pagtatapos ng episode, pinalaya sina Dahay at Grace mula sa Correction Center at muling nakasama si Su Chol at ang pamilya. Ang mga pamilyang Hong at Baek ay gumawa ng mga alaala nang magkasama sina Hyun-woo at Hein kasama ang kanilang anak sa Germany. Nagtapos ang episode sa isang matandang Hyun-woo na bumisita muli sa Germany pagkatapos ng 2074. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, naglagay siya ng mga bulaklak sa libingan ni Hein, nagpapahiwatig na ang dalawa ay gumugol ng sapat na oras na magkasama hanggang sa pumanaw. Habang bumibisita siya sa flower field, nakita niya si Hein sa harapan niya. The two then briefly reflected on their love story. Kapag isa na lang kaming natitira, yung isa naman ang pwedeng sumama sa kanila. Pagkatapos ay hindi ito magiging nakakatakot sa lahat. Dahil magkakasama tayo, nagmarka ito ng masaya ngunit makatutuhanang mapait na pagtatapos ng kanilang paglalakbay.